Don, this is a big problem. Our European investors are backing out. This is gonna be a big trouble if you cannot stop it. What has been happening? What triggered this? We don't know yet. Sa lahat ng pwedeng mag-back out European investors pa, they are our biggest investors. Wala pa man ngayon dito sa Serval. He is in France right now, trying to win her wife back. I'll call him to do some damage control. Baka magawa ng paraan habang nandun siya ngayon sa France? 2 linggo na si Val sa France pero walang nangyayari sa paghahanap niya sa asawa. He's at the point na hindi niya na alam ang gagawin. Doon naman siya nakatanggap ng tawag mula sa kanyang lolo. Lo, kamusta? Pagkasagot ng telepono sa matamlay na boses. I'm okay, how's it going? How is she? Tanong ng Don. I haven't seen her, Lo. I can't find her na tila nagsusumbong sa lolo. Sorry apo but I have to add some more burden. May problema tayo sa kumpanya na kung may paraan lang hindi niya muna istorbohin ng apo. What is it, Lolo? Tanong ni Val. Our European investors are backing out, Val. It's gonna be a mess if they would. What happened, Lo? Tell me. We don't know yet. Since you're in there, try to talk to them about it. There should still be a way to stop this. I will. And I'm sorry, Lo. I should have been there. I am glad you're not, because right now, I know how much you value the core of your soul, Zaira. Thank you, Lo. I will fix this. I promise. Don't worry, okay? Alright, but when you come home, do not forget to bring your wife. Martin is in a meeting right now with his right hand. Everything is going according to plan. It's easy with all your connections. Do not underestimate him. I may hate him that much, for he did to my daughter, but I must admit that he's the real deal when it comes to business. Nang makarating si Zaira, agad siyang nagpaalam para magpahinga. Medyo mabigat ang pakiramdam niya at bigla niyang naalala ang asawa. Kinuha niya ang picture nila mag-asawa. How are you, Val? Masaya ka na ba? Alam mo, masakit pa rin. Hindi mo na ako kayang saktan ulit? I am now Francesca Cassandra. Pinatay mo si Zaira? Wala kang tinira sa kanya. You will see kung anong pinakawalan mo. I have made the biggest mistake of my life by loving you. Habang lumuluha. Habang nakatitig sa larawan nila mag-asawa at yun na nakatulugan niya. Inabot na 1 buwan si Val sa France pero wala siyang balita man lamang kung nasaan si Zaira. Val, I think it's time to go home. The company needs you. 1 buwan ka nang wala. I know it's important for you to find your wife but you have a company to run. There's only 5 months left and we have not done anything yet. I know, Lolo. Sorry. Napapabayaan ko ng kumpanya. Uuwi na ako pero hindi pa rin ako titigil sa paghahanap sa asawa ko. I understand. I'm also finding a way to find her. Magtiwala ka lang. Makikita mo rin siya. On the way to the airport, biglang tumigil ang paggalaw na sinasakyan ni Val. What's the matter? Why did we stop? Tanong ni Val sa driver. Sorry, we have to give way. Di na sumagot si Val at sinilip na lang niyang tinutukoy nito. Ang saya mo na siguro ngayon, Valentin. Nakabalik na ako but not as Zaira. I am just proud of myself because I can already think of you without any tears to spare. You've taught me a lot of things though, pero di pa rin kita mapapatawad. You took something from me that no time can heal. Kinabukasan, nasa opisina na si Val. Maaga pa lang still with no solution kung paano niya haharapin si Martin with no wife show. Nasa ganang pag-iisip siya nang pumasok ang sekretary niya. Sir Val, Miss Sonia is here to see you. What does she need? Tanong ni Val. She said, have some proposals to show you. Alright, send her in. Okay sir, what do you want, Sonia? Tanong ni Val na makadapok ng dalaga sa kanyang opisina. I'm here to ask a favor, Val. Help my father, please. I thought I've already made it clear that I'm cutting all ties with your family. Please, Val, just give him one chance. Why should I help the family who never cared for my wife? Maanghang na sabi ni Val. Because you yourself want that chance. A chance to redeem yourself. To make up for the wrong things you've done. Na nagpatahimik kay Val. You are right. I've been waiting for that one chance myself. Pinagsisihan lahat ni Daddy ang nagawa niya kay Zaira. Galit na galit siya sa akin nung nalaman niya yung nagawa ko. Lalo na nung malaman niyang muntik nang mamatay ang kapatid. Si Zaira? I saw him drinking, calling out Zaira on why wasn't he able to show him care. All along siya lang naman palaging nasa tabi ng Daddy at hindi ako. He even told me that he wished na si Zaira na lang sana naging anak niya at di ako. Then you must hate her so much right now, Sonia. I can't. Dahil alam ko sa sarili kong siyang pumuno sa lahat ng pagkukulang ko. Araw-araw lasing ang Daddy ngayon at wala siya ibang bukong bibig kundi yung paghingi ng tawad kay Zaira. One chance, one project. That's all I can give. Thank you, Val. Thank you.
But I need you to do something for me tonight. I have a meeting with a very important client tonight. I need you to be Zaira later for dinner. What? Gusto mo ako magpanggap na si Zaira mamaya? Tanong ni Zonya. Yes. The client wants to meet my wife and Zaira will be the only name I will give them because she will always be my wife. Pero Val, angal ni Zonya. Do you want to help your dad? Tanong ni Val. Pupayag na ako just this once. Marami na ako naging kasalanan kay Zaira. Ayoko nang dagdagan pa. Saad ni Sonya bago lumabas ng opisina ni Val. Doon sa restaurant nagkita sina Val at Sonya. Maya-may dumating na rin sina Martin at attorney. Matalim ang pagkakatitig kina Val at sa babaeng kasama nito. You bastard! You dare show another woman in my face as your wife? Sigaw sa isip ni Martin sa loob-loob niya at lalo nagalit kay Val. Have a seat you two and I presume she is your wife? Tanong ni Martin kay Val na walang bakas na emosyon. Di naman makasagot si Val. Of course, wala siyang ibang babaeng gusto ipakilala as his wife other than Zaira kaya si Zonya nang sumagot. Yes, I am Zaira, Valentine's wife. Pleasure to meet you. I will make you pay for this, Valentine. You dare use my daughter's name? Galit na sambit sa kanyang isip. You have one fine woman in her. You're a lucky man. Thank you, Marcos. I'm sorry for the wait. My daughter is running late, caught in the traffic. No worries, it's all right. We know the traffic. Nag-uusap-usap pa sila tungkol sa negosyo nang i-anunsyo ang pagdating nila Zaira. Francesca Cassandra has arrived. Sambit ng tagapag-anunsyo. Sorry for the wait, Dad. We got caught up in a museum. This is my only daughter, Francesca Cassandra. This is Mr. Valentin and his wife, Zaira. Tila may diin ng pagkakasambit. Titig na titig lang si Val sa babae. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Zaira yon, walang iba. Kitang-kita niyang pagkabigla sa mga mata nito. Is something wrong, Miss Zaira? Tanong ni Francesca na makabawi na siya. No. Zaira? Sambit ni Val. I think your husband is calling you, Miss Zaira. Saad ni Francesca na hindi inintindi ang sinabi ni Val. Serve the food. Pauwi na sana si Zaira sakay ng convoy nang utusan niya mga to na idiretso ang sasakyan sa manson ng Don. Nasa may gate pa lang sila, hindi sila agad pinapasok kaya nagbaba ng bintana si Zaira. Ma'am Zaira? Gulat na sambit ng kwartsa. Ako nga po, nandyan po ba si Don? Masaya rin naman tugon ni Zaira. Opo ma'am, naku matutuwa si Don pag nakita kayo. Excited na sabi ng gwardiya. Kuya, si Valentin, nandyan ba? Sigurado po matutuwa si Sir Val pag nalamang bumalik na kayo. Babalik na lang po ako sa sunod, kuya. Naku ma'am, sorry po. Tulog na po kayo, si Don Ralph lang po ang nasa loob. Nasa opisina pa po si Sir Val. Sige kuya, salamat. Dumiretso na sa loob ng manson si Zaira. Nakita niya si Gordon, si Don na nagkakape. Hindi pa siya nakikita nito dahil nakatalikod to sa kanya. Maluha-luha na si Zaira na makita ang taong naging kakampi niya. Medyo nakalapit siya nang tawagin niya ito. Lolo? Mahinang usal ni Zaira. Bahagyang natigilan ang matanda. Nang marinig niyang boses na iyon, Zaira? Saad ng Don bago humarap kay Zaira. Lolo? Bago niya ito sinugod ng yakap. Zaira, you're back. At tinugunan din ng yakap ni Zaira. I miss you, Lolo, so much. And so do I. Join me, Iha. Have a seat. Manang, tawag ni Don. Ano po yon, Don Ralph? Zaira? Ikaw ba yan? Nalatang nagulat pero natutuwang makita siya. Ako nga po, Manang. Namiss ko na po kayo. At niyakap din ang matanda. Bata ka? Kala ko hindi na kita makikita. Araw-araw ko nag-aalala sa'yo na hindi mapigilang maiyak habang yakap si Zaira. Pasensya na po, Manang. Huwag na po kayong umiyak. Andito na ako, oh. Maluha-luha rin si Don sa takpong nasaksihan. Manang, ipaganda niyo ng merienda si Zaira? Sige po, Don. Sandali lang, ha? Mag-aanda ako ng paborito mo. Hintayin mo ako, ha? Kamusta ka na, Iha? Akala ko hindi mo na ako bibisitahin na nagtatampo. Sorry, Lolo. Kumuha lang ako ng pagkakataon. Lagi po kasi ako kasama ni Daddy. I've heard, nahanap mo ng pamilya mo? Tanong ni Don. Opo, Lolo. May lola rin po ako pero hindi ko nakilalang mommy ko. Namatay daw po siya nung pinanganak ako. Masaya ako nahanap mo na sila. Lolo, sorry kung hindi kita agad napuntahan, ha? Martin Gracias is my father. He does not know that Valentin was the man I married. He knows what happened in the past and he despite me. Paliwanag niya. You are Martin's daughter. Yes, Lolo.
Naiintindihan ko naman, Iha. Na-miss lang talaga kita. But if your father would know, it's gonna be a big trouble. From what I've heard, Martin's only weak point is his daughter, and that's you. Di naman nakimik si Zaira dahil alam niya, totoo yon. Nagkwentuhan sila ng di na malayo ng oras. Dito ka na maghapunan, Iha. Hindi na po, Lolo. Sa sunod na lang. Dahil ang totoo ayaw niyang makaharap si Val. Ayaw mo bang makaharap si Val? Tanong ni Don. Di agad nakasagot si Zaira sa sinabi ng matanda. I understand, Iha. Why don't you just give this old man a favor and we just go out and have dinner? Tanong ng Don. Mahihindian ba kita, Lolo? Saad ni Zaira na nakangiti. Thank you, Iha. Shall we? Nagtungo sa isang first-class restaurant sila Don at Zaira. Tapos na silang kumain at nagkukwentuhan na lang nang biglang dumating si Val sa restaurant kasama ng dalawang lalaking kamiting nito. Nilapitan ni Val ang lolo niya at gulat na gulat tong makita ko sinong kasama nito. Walang iba kundi ang kanyang asawa. Lolo? Tawag ni Val sa kanyang abuelo. Valentin? Sambit na matanda na nagulat din na makita ang apo sa restaurant. Zaira? Nang makita ko sinong kasama ng lolo niya. Nice to see you again, but I'm about to go. I'll see you soon, Lolo. Sorry but I still have some important engagements. At tumalik na sa pisngay ng Don. Di na nakasagot ang matanda dahil nagmamadali nang umalis si Zaira. Tila naman napako sa pagkabigla si Val, pero na makabawi hinabol na si Zaira at di naisip ang kamiting niya. Zaira! Zaira, wait! Sigaw ni Val na pilit tinahabol ang asawa. Halos takboy na ni Val si Zaira, maabutan lamang niya ito. Sa may entrance ng mall na niya ito naabutan at nahawakan na niya ang braso nito. Kasabay noon ang pagpigil naman sa kanya ng mga bodyguards nito. Sinanyasang ng ni Zaira ang mga to kaya siya binitawan. What do you need? Tanong ni Zaira. Sorry, I ruined your dinner with Lolo. If that's what you're worried about, alright, we're done anyway. And there's always a next time, so if you'll excuse me, I have to go. At tumalikod. Akala ni Zaira hahayaan na siya ni Val, pero nagsalita pa rin ito. Do you really hate me that much, Zaira? Tanong ni Val. Zaira turned around and there she saw a Val who looked so helpless. Nagulat nang walang anilangan lumuhod to sa harapan niya, sa harap ng maraming tao. Napasinga pa mga taong nakasaksi. Pati si Zaira gulat at napahawak na lamang sa kanyang bibig. Hindi niya akalaing magagawa yun ni Val. Pati si Don nakitang ginawa ng apo. I am begging you, Zaira. Sana mapatawad mo ko. Hindi ko sinasadyang masaktan ka na sobra. Handa akong pagbayaran lahat ng kasalanan ko kahit habang buhay, just please. Please give us another chance. Hindi ko na kayang makita ka sa malapit, but I cannot even show you how much I love you, mahal. Mahal na mahal kita. I'm beginning to... Huwag mo akong kakalimutan. Huwag mo naman akong alisin dyan sa puso mo. Pagmamakaawa ni Val habang lumuluhang nakaluhod. Zaira was speechless. Never she had imagined that Val would dare beg. Kusang tumulong mga luha ni Zaira. Get up, Valentin. Don't do this to yourself. Saad ni Zaira at napaluhanan ng tuluyan. I deserve all this, Zaira. For all the things I've done that caused you so much pain. This is nothing compared to all that. Ni hindi pa rin natitinag sa pagkakalahod. Val, get up, please. Don't do this to yourself. Let's talk but not this way. So please get up. Naaawa kay Val. Tinignan ni Val si Zaira sa kanyang mata at inabot ng kamay nito na nakalahad sa kanya. Sa pagtayo niya, bigla niyang niyakap si Zaira na mahigpit. Maawa ka sa akin, Zaira. Huwag mo akong iwan. I can do everything for you except to leave you. I love you so damn much. Saad ni Valentin habang nakakulong sa kanyang bisig si Zaira. Let's talk somewhere else, Val. Huwag dito. Yun lang at mahigpit na hinawakan ni Val ang kamay ni Zaira. Hinila pa alis sa lugar na yon. Wala nagawa mga bodyguard ni Zaira nang isakay ni Val ang asawa sa kotse nito at mabilis yung pinatakbo. Walang nais bumasag ng katahimikan habang nasa biyahe sila. Tila pinapakiramdaman nilang isa't isa. Matagal-tagal din ang binyahe nila bago tumigil ang kotse ni Val. Why are you in a cemetery, Valentin? Tanong ni Zaira. I want to show you something, Zaira. At inalalayan niya ang asawa niya. Nakarating sila sa isang puntod at tumulon lang luha ni Zaira na makita niya ang pangalan doon. I named him after me, Zaira, Valentin Jr., because I also died that day. Maniwala ka sana sa akin? I never wanted to lose our child. I'm also hurting lalo nang isiping kasalanan kong lahat. I lost him and I lost you. At walang ibang dapat sisihin kung di ako lang.
I never had a chance to be a father to my own child. I blame myself every single day. Kung di dahil sa akin nandito sana siya, given a chance to be born and to grow up, hindi ko sinasadya, Zaira. Hindi ko sinasadya. Mahal na mahal ko kayo habang lumuluha. Wala namang tigil sa pag-iyak si Zaira. Araw-araw kong dinadalaw ang anak natin, Zaira. Araw-araw kong humihingi ng tawad sa kanya na alam kong kahit anong gawin ko, hindi ko na kaya ibalik pa ang buhay niya. Na sana alam niyang hindi ko sinasadya. Na kung pwede lang akong nandyan at hindi siya. Nawalan din ako, Zaira. Anak ko rin ang nawala. Umiiyak at nakaluhod sa damuhan. He was all that I have, Valentine. Siya lang ang meron ako. Siya lang. I have no family who cares. I have no husband who loves me. I have no one. My child is the only thing that keeps me sane, and you took him away from me? I was broken. Sambit ni Zaira ang iyak ng iyak. Sorry, Zaira, believe it or not. Nung nasa ospital ka, parang sasabog ang puso ko. Right at that time, I have given up on finding you, the little girl who saved me. Seeing you so lifeless in that hospital made me realize that I don't need to find her, that I don't even care anymore. All I want is for you to get up there and tell me how stupid I am for taking you for granted. Na umiiyak habang sinasabi lahat ng nasa loob niya. You never want to see that little girl, Valentine, as it is the most embarrassing moment of your life just because a girl saved you. Your pride made me shut my mouth. You never wanted to see me again. I hated myself, Zaira. I should be the one saving you and not the other way around. When you finally wake up after fighting for your life, you look so scared seeing me. I saw that the child in me when I was fighting for my life was so scared that I would fall in the ocean. There is so much hate by the way you looked at me. I know at that time I lost you. I pushed you too far. Paliwanag ni Val. Too far that the word hate would sound like a compliment if I would explain how I felt. Na hindi na pigilang ilabas lahat ng hinanakit. Can we start over, Zaira? Huwag mo akong alisin sa buhay mo. Alam ko hindi madaling patawarin ako pero nakikiusap ako sa iyo. Subukan mo. Let me stay beside you and I will win your heart again. Even if I have to beg you every single day. Time heals, Valentine. Thank you for doing this for our child. I never thought you would. I forgive you, but it's too late to back. There is already one person who brought me back. A man who picked up all the pieces of my broken self. And I love him. Sa narinig, tila naglaho ang katiting na pag-asa na meron si Val. Wala na ba talagang natitira dyan sa puso mo? Kahit konting pagmamahal para sa akin, Zaira? Kahit konti lang. Nabasag ang boses sa sobrang sakit ng narinig. I will always care for you, Valentine. There's always a special place in my heart for you. Hindi na yun magbabago. You're the first man that I love. We can be friends at kalimutan natin lahat ng masasakit na nangyari. I don't want to hold grudges anymore. No, no! I want to be your husband. Imbes sumagot, nilahad na lang ni Zaira ang kanyang kamay. Friends? Sambit ni Zaira, sabay lahad ng kamay niya at may mumunting-ngiting sumilay sa kanyang labi. Doon na nagdiwanag ang mukha ni Val, tsaka inabot ang kamay ng asawa, pero hindi nakipagkamay dito. Dalinila niya ito para takpayin ang mahigpit. Thank you, Zaira. Thank you. Hello. Sagot ni Val. Valentine, it's me. Sagot niya sa kabilang linya. Hindi maaaring magkamali si Val. Kilalang kilala niya ang boses niyon. Walang iba kundi si Zaira. Zaira? Saan ni Val at tila hindi makapaniwala? Bakit napatawag ka? Nag-aalalang tanong ni Val. I'm fine. Can we talk? Pwede ba tayong magkita? Tanong ni Zaira pero nahihirapan siya sa gagawin niya. Oo naman. Where are you? Pupuntahan kita kaagad? Nandito ako sa tapat ng bahay natin. Hihintayin kita. Pinipigilan ang mga luha. Wait for me. I'll be right there. May spare key sa my gate. Get it and get inside. Baka kumapano ka pa sa labas. I will. Hihintayin kita. Nang may baba ang telepono, nagmamadaling kinuha ni Valentine ang coat niya. Sir, saan kayo pupunta? Nang may baba ang telepono. May meeting po kayo sa mga shareholders? Si Zaira. Pupuntahan ko siya, Carla. Cancel my meeting and have it rescheduled. Hindi na pinansin ang sinabi ni Carla dahil nagmamadali na siya. Halos pari-pari na ni Val ang kanyang sasakyan. Mapuntahan niya lamang si Zaira sa lalong madaling panahon. He can feel sadness in her voice. Hindi niya maintindihan pero ramdam niya ang bigat sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Wait for me, Zaira. Malapit na ako. Mabilis niyang ipinark ang sasakyan niya. Kasunod ang kotse ni Zaira.
Mukhang nagpunta ito doon at wala nang kasamang bodyguard or driver man lamang. Pumasok siya agad sa bahay at hinarap si Zaira. Nakita niya ito sa sala habang nakatitig ito sa wedding picture nila na ipinasadya niyang palakihin. Welcome home, Zaira. Di nakalagpas sa kanya kung paanong pahira ng mga mata. Is she crying? But why? Tanong ni Val sa kanyang isip. That was fast? Habang inaayos ang sarili bago humarap kay Val, dahil di niya napigilan ang sarili sa pagpatak ng kanyang luha na makita ang kanilang wedding picture. What's wrong, baby? Are you really alright? Tanong ni Val dito na nakalapit na kay Chandria at hawak ng mukha ng asawa. I'm fine. Gusto sana kitang makausap pero makikita mo sa mata na higit pa doon. God, baby, you're not fine at all. I can feel it. What is it, baby? Tell me, so I can ease your pain. At niyakap si Zaira na mahigpit. Valentine, please sign the annulment papers. Please do. Habang nakapikit ang mga mata, pinipigilan ang pagtulo ng luha. Tila na naiga sa kinatatayuan si Val sa narinig. Tinanggal niya ang pagkakayakap kay Zaira at tinawakan sa magkabilang braso si Zaira. Look at me, Zaira. Please, baby, don't make me something do that I can't. I don't want to let you go. Please. Can't you see nahihirapan na si Lolo? Don't do this to him. Just let me go. No, baby. No, I can't. I will find a way to fix all this. Just not this, please. Dad won't stop and there will be no other way. Ayoko mawala lahat ng pinaghirapan ni Lolo kaya't parang awa mo na. Sign the papers, Valentine. Nasasaktan din ako, Zaira. Nararamdaman kong mahal mo pa rin ako. Why can't you be honest with yourself? As long as you're with me, wala na akong pakialam. Even if it will reach the point that your father will kill me, I will die anyway without you. Stop it! Hindi ako papayag na humantong tayo doon. That's why I'm here begging you to let me go. Hindi mo ba naiintindihan yun? Tanong ni Zaira na nag-uumpisa ng umiyak. Alin ba sa salitang mahal na mahal kita ang hindi mo rin maintindihan, Zaira? Maghirap man ako ng paulit-ulit hindi ko kayang isang tabi ang nararamdaman ko sa'yo. So baby, please, I'm begging you. Nalumuhod at tumingin sa magandang mukha ni Zaira na lumuluha na. Come back, Zaira. Please, baby, bumalik ka na. Walang araw na hindi ko pinagsisihan lahat na nagawa ko. Pero parang awa mo na, Zaira, don't leave me again. Let's start over. A family that we can call our own. I want to see a little Zaira running around the house, calling me Dad. I want to hear her laughter as she cuddles with me. I want to beat the shit out of the guy who will try to court her. I want to be a husband to you who will love his wife until we are old. It's your hand that I want to hold forever, baby. Please give me a chance to do all that. I am begging you, baby, please. Habang nakanood pa rin sa harapan ni Zaira. I can't, Val. Nalapalahod din sa harap ni Val. Hawak ang magkabilang pisngi ng asawa. Don't you love me anymore, baby? Don't you? I can't love you anymore. I can't do that anymore. Basa ang mukha dahil sa pagluha. Di ko tinatanong kung kaya mo ko mahalin, Zaira. All I want to know is kung mahal mo pa rin ako. Inawakan ang kamay ni Zaira na nasa kanyang mukha. Di makasagot si Zaira dahil hindi niya na magawang magsinungaling sa harap ng lalaking pinakamamahal. Baby, please stop crying. Please answer me. Do you still love me? I still do. I love you so much. So much that I'm hurting seeing you suffer like this. I've always loved you. I still do. Napahagulhol ng iyak at sumabsob sa dibdib ni Val. Parang tumigil ang mundo ni Val sa narinig niya. His Zaira just said yes, that she loves him. Parang sasabog ang puso niya. Zaira! Sambit ni Val pero patuloy lang sa pag-iyak si Zaira sa kanyang dibdib. Baby, look at me. Look at me. At unti-unti inangat ni Zaira ang mukha. Mahal na mahal kita. Zaira? Bago bumaba ang labi niya sa labi ni Zaira. A kiss full of love and passion. Ramdam na ramdam ni Zaira na totoong mahal siya ni Val. She cannot help but answer his in equal passionate way. A kiss so deep na tila walang ibang nilalang ang nabubuhay maliban sa kanilang dalawa. Nang matapos ang matamis at malalim na nilang halik na pinagsaluhan ni Val at Zaira, kaba walang gustong bumasag sa katahimikan. We were still kids back then, pero ang totoo kahit kailan hindi ko pinagsasihang niligtas kita. If you're gonna ask me, no matter how many times we repeat it, I would still want to meet you and I will still hold your hand over again. After so long, nahanap ko na rin ang batang yon. I fell in love with you and I fell hard. Nung pinagkasundo nila tayo and you became my husband, sabi ko sa sarili ko, I will do everything to make it right. Pero mahalin mo rin ako. Aaminin ko that it's been too painful to be your wife, pero hindi ko yun pinagsisihan. Being Zaira is one of the things that made me happy.
Maybe I was too devastated when I lost our child. I chose to let go. I never thought that you're actually looking for me. It's my fault, Zaira. Hindi kita nakilala agad. I can feel something strange una pa lang pero hindi ko pinansin. Hinanap kita ng hinanap sa malayo. Let me tell you something. Nung araw na na-ospital ka dahil sa akin, sobrang selos ko nun kay Drew. Nainis ako dahil ang daming may gusto sa'yo. Hindi ko alam na sa buhay si Zonya nung araw na yon. Nagmamadali akong umuwi dahil na-ospital ka daw. When you were there in the operating room, handa ako itapon na nakaraan. I told myself I will no longer fight that little girl who saved my life. Hindi ko na siya kailangan pang hanapin because I already found love in you. But I was too late. I lost our baby. And you already gave up on me. Let's go? Sambit ni Val. Tsaka ngumiti kay Zaira. Where to? Tanong ni Zaira. Kitchen. I want to eat with my wife. Inabot ni Zaira ang kamay ni Val. Mahigpit ang pagkakahawak ito sa kamay ni Zaira na may biglang yumakap sa kanya mula sa likuran. Let me help you with that, baby. Habang nakayakap kay Zaira mula sa likod. I'm good. Stay there, baby. Relax, alright? I wanna cook for you. If you say so, but let me take this first. At bigla, nalang ninakawan ng halik sa labi si Zaira. Bago bumalik na siya sa kanyang upuan, natawa ng tawa. The kiss is getting deeper and deeper and Zaira responded to it without any hesitation. She's giving Val what he asked for a day that only him and no one else. She's letting her true feelings out. Inisang tabi ni Zaira ang lahat pansamantala. Ngayong araw wala siyang ibang iniisip, kundi si Val lang at siya. Napunta ang kamay ni Zaira sa leeg ni Val and gave it all the pleasure of his kisses. Suddenly, Val's kisses went through her neck. Zaira's eyes are closed, savoring every sensation. Hindi nila namalayan na wala na silang parehong pangitaas. Zaira tried to cover herself but Val did not let her. No, baby. They're beautiful and so are you. Tsaka dali-daling binuhat si Zaira para iupo sa lamesa while he's standing in between her legs. Val's lips suddenly took her breast while his other hand is caressing the other. Zaira cannot help but moan with so much pleasure. Vladimir carefully pushed her to lay down on her. He was able to remove her undies without an effort and touch her. God, baby, I love you. I love you so much. Sad ni Val. Mag-asawa sila at forever na mangyayari yon. Kung ano mang ginawa ko sa past ng asawa ko, babawi ako araw-araw. Ngayon pang binigyan ako ng pagkakataon na makasama siya ulit. Hindi ko na sasayangin ng pagkakataon para mabuo ang pamilya ko. Always remember this, Zaira. In my heart, you will always be my wife. Mine and mine alone. Saan ni Val? I love you, Val. I really do. 4 years later. Good morning, baby. Breakfast in bed. Saad ni Val na may daladalang tray ng pagkain para sa asawa. Morning. Sagot naman ni Zaira na sumili ang ngiti sa mga labi. How's your sleep? Tanong ni Val sabay halik sa labi ng kanyang asawa. I slept well. Hugging you, cuddling you. Who wouldn't? As a chuckle escaped Zaira's lips. Naughty. But now that you mention it na may naglalarong pilong ngiti sa mga labi. Hey, whatever you're thinking, stop it. We will have to go to the cemetery. Paalala pa ni Zaira na nahulaan na nasa isip ng asawa. You are unfair, wife. You tease na parang bata nagtatampo. Tawa naman ng tawa si Zaira habang sinusubong dalang pagkain ng asawa. Stop laughing, wife. You're giving me a hard on. You know, there's no part of me that can resist you. Pero tumayo na sa kama si Zaira at agad din namang nahabol ni Val. Madali niya itong naisandal sa dingding as he cornered her. And what do you think you're doing, my dear husband? Tanong ni Zaira, sabay hawak sa mukha ng asawa. Nothing, but I know what I'm about to do. Kiss you, touch you, and make love to you. At sinakop ang mga labi ni Zaira. We'll be late, baby. So why don't you have a shower so we can do something about that? Sabay tingin sa ibaba ni Val at kagat ang kanyang labi. Oh God, Zaira, you will be the end of me? Na nagmamadaling binuhat ang asawa sa malaki nilang bathroom sa kanilang silid dahil hindi niya mapigilan ng sarili na hindi ang kinin ng pinakamamahal na asawa. Ilang saglit pa, natapos na sa paliligo at bumabara ng manson. Manang, kayo po muna ang bahala dito. Maayos na po ba ang lahat para sa party mamaya? Tanong ni Zaira. Oo naman, Zaira. Kami na ang bahala dito. Dalawin niyo ang anak niyo doon at sigurado matutuwa yun kapag nagkita kayo. Siguradong pinapanood kayo nun mula sa itaas. Salamat, Manang.
Mauna na muna kami. Ginawakan ng kamay ng asawa. Nasa sasakyan na sila at di pa rin maiwasan ni Zaira ang maalala ang anak. She is teary-eyed again. Baby, don't be like that. Di matutuwang anak natin pag nakita kanyang ganyan. Sabay halik sa kamay ng asawa. I just can't help it, Val. If only he's here, with us. I know I always think the same thing, but he is already on a better place. Our little angel. Hanggang sa nakarating sila sa cemetery kung saan naroon ang puntod ng anak. Binaba doon ni Val ang dalang bulaklak at saka magkatabing naupo sa harapan ng puntod ng anak. Hi, baby. Mom and Dad are here. How are you? Hi, baby. It's been another year. I love you, son. Pero ilang sandali pa ay malakas ng boses na bumasag sa katahimikan nila doon. Mommy? Daddy? Tinig ng isang boses bata na nagtatakbo papalapit sa kanila. Nagtatakbo tong yumakap sa ama at sa ina. I miss you, Mom. Sad naman ng bata na yumakap na kay Zaira. I miss you too, baby. Sambit ni Zaira. Now Dad is pissed. Don't you miss me, son? Na kunwaring nagtatampo. Agad naman siyang niyakap ng bata at hinilikan. Of course, I miss you too, Dad. But you know what? It's really fun staying with Lola Raf. There's a lot of toys in my room and he's this horse. It's awesome, Dad. Kwento ng batang lalaki na nakayakap kay Val. He really enjoyed the playroom I made for him. What can I say? Thanks, Lola, for taking him yesterday. We have just to make sure that he will always have the best birthday surprise. Don't mention it. He can stay with me anytime. Kahit araw-araw pa. Saan ni Don Raf nakitang-kita ang pagkaadorasyon sa apo. Hi, big brother. Happy birthday to you too. I love you. I have something for you. I brought you a ball so you can play too. Zaira is teary-eyed again as she watched her son. Yes, this little kid is their son, Zach Samuel. Today is his 4th birthday. Ipinanganak si Zach ang eksaktong araw na nawala sa kanilang una nilang anak. Para sa kanila umpisa iyon ng bagong buhay. Napakagwapo ni Zach. Patunay dyan ang kaliwat ka ng offer sa kanya para sa mga commercials at kung ano-ano pa. Pauwi na sila sa manson para sa kaarawan ng kanilang anak. Masayang masaya sa bakuran ng manson na ipinagawa ni Count Martin para sa anak ni Zaira at Valentin. Ika-4 ng karawan ng kanilang anak na si Zach, ang napakagwapong anak ni Zaira at Val. Napakaraming bisita nung araw na iyon. Pumayag naman si Count Martin na doon manirahan ng kanyang anak kasama ang pamilya nito. Di man mabitawan ni Zaira ang kanyang titulong kontesa, naging hands-on mother siya sa anak. Dito niya ibinuhos lahat ng pagmamahal na hindi niya pa naranasan noon. Yun nga lang may taglay silang kasupladahan ang kanilang anak na si Zach. Kung sa bagay marami tong pagmamanahan noon mula sa lolo nito, si Count Martin, hanggang sa rin itong ama na si Valentin. Nakamasid lang ang mag-asawa habang pinapanood ang kanilang anak na masayang masaya sa inihahanda nilang party para sa kaarawan nito. Kompleto ang kanilang pamilya dahil dumating sa bansa ng Lola Martin at Lola Marga nito. Wala nang mahihiling pa si Zaira. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap na naranasan niya, isang pamilya na lang ang meron siya. Ngayon, a successful marriage requires falling in love many times, always with the same person. A great marriage is not when a perfect couple comes together. It's when an imperfect couple learns to enjoy their differences. Sa bawat pagkakamali, merong aral na matututuhan. Hindi dapat tayo takot magkamali kasi doon tayo natututo eh. Hindi kasiraan ang iyong nakaraan. Ito ay aral sa buhay na dapat mong matutunan. May dalawang klase ng tao sa mundo, ang mabuting tao na pasasalamatan mo at ang masamang taong magsisilbing pagsubok at aral mo sa buhay mo. Di mahalaga kung paano at saan mo kayo nagsimula. Ang importante ay kung paano mo aalagaan yan ng simulan nyo. Huwag mong sukuan ng mga pagsubok na dumarating sa'yo. Gawin mong aral at inspirasyon para mas maging matatag ka sa mga susunod na panahon. Kung gaano kalaki ang pagsubok na binigay sa'yo ng Diyos, ganun din kalaki ang tiwala niyang malalampasan mo to. Ang mag-asawang Valentin at Zaira ngayon, masayang namumuhay, kasama ng kanilang anak at ang kanilang baby girl. Mahalaga sa relasyon, mahal niyong isa't isa, dahil nagbibigay yon ng energy sa pagsasama ng mag-asawa. At dito na po nagtatapos ang kwentong My Billionaire Husband. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa walang sawang tagapakinig at taga-subaybay. Ingat po kayong lahat.
Maraming salamat po.